Tapos na ang Europa sa China at ang napakalaking pagbabagong ito ay nagkakahalaga sa Beijing ng halos $1 trilyon. Plano ng EU na taasan ng taripa sa mga electric vehicle mula China. Madalas na hindi pinapayagan ang ating mga kumpanya sa mga dayuhang merkado or nai-exploit. Hinintinapin nakakadiputan ang hindi patas na mga gawain ng China sa kalakalan. Binatikos ng China ang desisyon ng European Commission na imbestigahan ang kanilang subsidya sa mga dekuryenteng sasakyan. Nang durugin ng United States tariffs ang China, tumakbo ang Beijing sa Europa para sa bukas na pagtanggap at malalaking deal. Sa isang sandali, mukhang maganda ang lahat. May mga magagarbong summit at matatapang na pangakong binibitawan. Pero tapos na ang honeymoon. Kamakailan, nagsimulang umatras ang EU. Binabawasan nito ang mga export ng China, iniimbestigahan ang mga kahina-hinalang gawain ng Beijing sa kalakalan, at inilalagay sa blacklist ang mga kumpanyang konektado sa China. Ang malaking pagbabagong ito ay napuputol ang koneksyon ng China sa isa sa pinakamalalaking merkado sa mundo. Inasahan ng Partido Komunista ng China ang Europa bilang lifeline, ngunit nahaharap na sila sa matinding realidad. Ano ang nagpasimula ng pag-aaklas ng Europa at ano ang implikasyon nito sa ekonomiya ng mundo sa hinaharap? Tuklasin natin ang kaguluhan. Sa ngayon, mukhang mahirap ang kalagayan ng China sa Europa. Talakayin natin ang mga pinakabagong lantad na pag-atake na nagpapakita ng kasalukuyang pananaw ng Europa. Noong Hunyo ng 2025, nagpakawala ang Europa ng matinding dagok sa pamamagitan ng pagharang sa mga kumpanyang Chino na makakuha ng mga kontrata sa mga medical na kagamitan sa European Union. Nahuli ang China na nandaraya at pinapaboran ang sariling mga kumpanya sa kaduda-dudang kasunduan. Sawa na ang Europa na palampasin ito. Mas malaki pa ito kumpara sa mga gamit sa ospital. Lumalaban din ang European Union sa pamamagitan ng malalaking taripa sa Chinese na template, gulong at mabibigat na makinarya. Ito'y para mapigilan ang pagdagsa ng murang produkto mula China na nakakasira sa mga lokal na negosyo. Determinadong magpataw ang Europa ng buwis sa sobrang murang import mula sa mga site tulad ng Temu at Shein upang mapigilan ang mahigpit na kontrol ng China sa e-commerce. Tinatawag ito ng Europa na de-risking, pero ang totoo, gusto lang nilang makawala sa mga kuko ng ekonomiya ng China. Nagwala ang Beijing, gumanti gamit ang mahihinang investigasyon sa baboy at gatas ng Europa. Pero malinaw na nagpapakabuglang si Xi Jinping. Hindi lang kalakalan ng pakikibaka dito. Pinalayas ng Alemanya ang Huawei sa kanilang 5G network dahil sa takot na maniktik ang mga Chino, bilang bahagi ng pagsasara ng Europa sa mga teknolohiyang gawa ng China. Sinusuri ng European Union ang mga electric car at wind turbine ng China dahil nag-aalala silang baka ginagamit ito para magnakaw ng datos. Nagmamadali rin silang kumawala sa kontrol ng China sa mahalagang materyales tulad ng lithium na iniipon ng China na parang sakim na higante. Tatalakayin pa natin ang China sa video mamaya. Kinokondena ng Europa ang mga paglabag nito sa karapatang pantao at pinaparusahan ang mga opisyal sa pang-aabuso sa Xinjiang. Parang hindi pa sapat ang mensahe, pinalalakas pa ng European Union ang ugnayan nito sa Taiwan. Nagsimula na silang magpadala ng mga barkong pandigma para magpatrolya sa South China Sea na nagpapabaliw sa Beijing. Sa bagong gobyerno ng Alemanya na nanumpa nitong Hunyo at handang dagdagan ang presyon, matatag ang Europa. Ang pagkadesperado ng China para sa mga merkado ng Europa ay hindi lang ambisyon, kundi para rin sa kanilang kaligtasan. Dahil sa malalaking taripa ng United States sa mga produktong Chino, gaya ng 125% sa electronics, bumagsak ng husto ang export ng Beijing papuntang Amerika noong unang bahagi ng 2025. Iyan ay bilyon-bilyong pagkalugi para sa isang bansa na kailangang patuloy na gumana ang mga pabrika upang mabigyan ng trabaho ang milyon-milyong tao. Ang Europa, na may halos 1 trilyong merkado, ay mukhang perpektong kapalit para sa mga nawalang benta. Inakala ng China na maaakit nito ang European Union sa pamamagitan ng murang produkto at malalaking proyekto upang mapanatiling buhay ang ekonomiya nito. Pero bumabagsak na ang planong iyon at natutunan ng Beijing sa mahirap na paraan na hindi magiging backup ang Europa. Sa halip na maglatag ng pulang karpet, lumalaban ang European Union. Nagmamadali ang China na iligtas ang kanilang dangal. Ngunit paano nga ba tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Para maintindihan ang paglayo ng Europa, balikan natin ang mga pangyayari ilang taon na ang nakalipas. Maaaring bago lang ang mga reaksyon, pero nagsimula talaga ito noong 2018 nang magkaroon ng problema ang China sa Estados Unidos. Dito nagsimulang maupo si Pangulong Trump.
Pinatupad ng United States sa pamumuno ni Trump ang pagpataw ng taripa sa mga produktong galing sa China. Dahil dito, mas nahirapan ang China na magbenta ng mga produkto tulad ng bakal at electronics sa Amerika. Malaki ang umaasa ang ekonomiya ng China sa pag-e-export, kaya malaking dagok ito para sa kanila. Dahil humihigpit ang merkado sa United States, kailangan ng China ng bagong lugar para mapadala ang mga produkto at mapanatiling tumatakbo ang mga pabrika nila. Doon sila tumingin sa Europa. Mukhang perpektong katuwang ang Europa. Ang EU ay isa sa pinakamayamang merkado sa mundo kung saan binibili ng mga tao ang lahat mula sa mga kotse, damit at mga high-tech na gadget. Nakita ng China ang pagkakataon na pumasok at punan ang puwang na iniwan ng mga problema sa US. Kaya nagsikap ang Beijing para makuha ang loob ng Europa. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng mas maraming produkto, kundi pati na rin sa pagbuo ng mas malalim na ugnayan na makakapagpatatag sa ekonomiya ng China sa hinaharap. Sa simula, bukas ang Europa sa ideyang ito. Nagsimula ang pag-uusap ng China at EU para padaliin ang kalakalan. Nagdaos sila ng malalaking pagpupulong kung saan nagtipon ang mga leader mula sa magkabilang panig at gumawa ng mga plano. Hindi lang ito basta photo ops, seryosong pag-uusap ito tungkol sa pera at kooperasyon. Ang Belt and Road Initiative ng China ay isang plano na magtayo ng infrastruktura sa iba't ibang panig ng mundo para mapadali ang kalakalan. Mahalaga ang Europa sa planong ito. Nag-invest ang mga kumpanyang Chino sa mga proyekto tulad ng pag-upgrade ng mga daungan sa Gresya para makapag-accommodate ng mas maraming barko. Nagsimula rin silang magtayo ng mga rails sa Serbia na magdudugtong sa Europa at Asya para mapabilis ang paghahatid ng mga kalakal. Nakakuha ng malaking atensyon ang mga proyektong ito. Sa Gresya, nagdulot ito ng mas maraming trabaho at abalang mga daungan. Naging benepisyo sa ekonomiyang matagal ng nahihirapan. Hinanap ng mga leader ng ibang bansa sa Europa ang pamumuhunan ng China upang mapalakas ang sariling ekonomiya. Ang Alemanya, isang major producer ng sasakyan at makinarya, ay lalong naintriga. Milyon-milyong sasakyan na ang naibebenta ng mga kumpanyang Aleman gaya ng BMW at Mercedes sa China. Gusto nila talagang panatilihing lumalago ang merkadong iyon. Mula sa kanilang pananaw, kapag namuhunan ang China sa Europa, maaari itong mangahulugan ng karagdagang pabrika, trabaho at benta para sa mga negosyong Europeo. Pati ang Pransya, ngunit sa ibang kadahilanan. Gumagawa ang mga kumpanyang Pranses ng alak, pabango at mga designer na damit. Mga bagay na nagsisimula ng bilhin ng lumalaking gitnang uri sa China. Ang ideya ng mas malapit na relasyon sa China ay nangangahulugan na mas marami pang pabebenta ang mga tatak ng Pransya. May malaking plano pa na tinatawag na Comprehensive Agreement on Investment. Inaasahang mapadali nito ang pagnenegosyo ng mga kumpanyang Europeo sa China at pag-invest ng mga kumpanyang Chino sa Europa. Matagal na pinaghandaan ng dalawang panig ang kasunduang ito at minsan ay tila tapos na ito. Optimistiko noon ang pakiramdam, tila nagtayo ang China at Europa ng bagay na maaaring magtagal. Kahit may mga kasunduan na, may mga senyalis na ng problema. Hindi lang pera ang ipinapadala ng China sa Europa, nagpapadala rin ito ng maraming produkto. Noong 2023, kumalat na sa buong Europa ang mga produktong Chino, mula sa murang electronics hanggang sa mga dekuryenteng sasakyan. Mula noon, lalo pa itong lumala. Sa 2025 sa gitna ng digmaang pangkalakalan ng United States at China, nakatuon na ang mga export ng China sa Europa at napuno na nila ang mga pamilihan doon. Dahil sa pagbaha ng mga produktong ito, nalulugi at nagsasara ang mga lokal na negosyo. Hindi ito dahan-dahang nangyari. Isang malaking alon ang nagpasimula ng pag-aalala ng mga tao. Ang pagdami ng produkto sa merkado ay nangyari sa lahat ng industriya, pati sa mga sasakyan. Talakayin natin ang tungkol sa mga di-kuryenteng kotse. Halos sinakop na ng mga kumpanyang Chino tulad ng BYD at Geely ang Europa na medyo nakakatakot. Pagpasok nila sa merkado, nagsimulang magbenta sila ng mga di-kuryenteng kotse sa presyong mahirap pantayan ng European manufacturers. Halimbawa, ang dekuryenteng SUV ng BYD ay maaaring mas mura ng 20% kumpara sa katulad na sasakyan mula sa Volkswagen o Tesla. Paano nila ito nagagawa? Ang gobyernong Chino ay nagbibigay ng malalaking subsidya sa mga kumpanyang ito. Para sa mga mamimili sa Europa, maganda ito. Sino ba naman ang ayaw ng mas murang kotse? Para sa mga European car manufacturers, isa itong kalamidad. Noong Abril ng 2025, hawak ng mga gumagawa ng kotse mula China ang 8.7% ng EV market sa Europa. Para maintindihan ang laki nito, halos mas malaki pa ito kaysa sa pinagsamang bahagi ng Audi at Tesla. Sa buwan ng benta,
ang BYD ay unang nalampasan ng Tesla sa European EV sales. Noong Abril, nakabenta ito ng 7,231 na unit kumpara sa 7,165 ng Tesla. Nakikita mo na ba ang trend dito? Inaangkin ng China ang bawat oportunidad. Tiyak na may epekto ito sa merkado ng Europa. Nagsimulang bumagsak ang benta ng mga kumpanyang tulad ng Volkswagen na nagbibigay ng trabaho sa libo-libong tao sa Alemanya. Lubhang naapektuhan ang mga pabrika ng piyesa ng sasakyan at iba pang industriya sa Europa. Sa kasalukuyang takbo, libo-libong trabaho na ang nawala dahil ilang mga tagagawa tulad ng Porsche, VW, Audi at Volvo ay nag-anunsyo ng malalaking pagbabawas. Ramdam din ng ibang mga industriya ang paghihigpit ng sinturon. Napakamura ng bakal mula sa China kaya hindi makasabay ang mga gumagawa ng bakal sa Europa. Nagsasara na ang maliliit na pabrika sa Italia na gumagawa ng iba't ibang makinarya. Sa Poland, kabado ang mga manggagawa at industriya ng pagmamanupaktura tungkol sa kanilang mga trabaho. Ayon sa mga istatistika, noong 2024 ang China ay naging pinakamalaking tagapagsupply ng mga produkto sa European Union na nagkakahalaga ng P600 bilyon. Ngunit hindi kasing dami ang naibebenta ng Europa sa China. Ang trade deficit ay nakakagulat na 330 bilyong dolyar. Ito ay lumampas sa 320 bilyong dolyar na deficit nila noong 2023, ngunit mas mababa pa rin kaysa sa record na 427 bilyong deficit noong 2022. Iyan ay isang matinding pattern ng pera na lumalabas mula Europa at pumapasok sa China. Ang di pagkakapantay na ito ay nagsimulang magtakot sa mga leader ng Europa. Nag-aalala sila na kung magpapatuloy ito, maaaring bumagsak ang mga industriya habang sinasakop ng China. Ang pagbabago ng mga pananaw ay hindi lang tungkol sa pera. Mas malaking takot. Ano kaya ang mangyayari kung masyadong aasa ang Europa sa China? Kontrolado ng China ang 70% ng global battery production at karamihan ng electric vehicles ng Europa ay umaasa sa mga bateryang gawa sa China. Kapag pinutol ng China ang mga supply, lalo na sa panahon ng trade dispute, maaaring maapektuhan ang automotive industry sa Europa. Kapareho rin ang sitwasyon sa mga kagamitang mula sa China na kailangan ng Europa para sa kanilang mga ospital. Hindi lang ito simpleng pangamba. Sa panahon ng pandemyang coronavirus disease, 19 na tanto ng Europa ang panganib ng pag-asa sa iisang bansa para sa mahalagang supply. Nang makaranas ng kakulangan ng China, inipit nila ang mga mask at gamot. Kaya nahirapan ang Europa. Ang karanasang iyon ay nakaimpluwensya sa pananaw ng mga leader ng Europa tungkol sa China. Maraming Europeo ang nag-aalinlangan makipagpartner sa Beijing. Ayon sa survey ng European Council on Foreign Relations, sa 11 miyembro ng European Union, 4% lang ang itinuturing ang China bilang kaalyado. 37% ang itinuturing ito bilang karibal o kalaban. Sa mga bansang tulad ng Pransya, kung saan pinoprotektahan ang mga lokal na negosyo, nagsasalita na ang mga politiko. Itinutulak ni Marine Le Pen, isang kilalang politiko ng Pransya, ang pagbabawal sa mga produktong Chino para mapanatili ang mga trabaho ng mga Pranses. Maging ang mga katamtamang leader tulad ng Chancellor ng Alemanya ay kinikilala na ang hindi pantay na kalakalan ay isang isyu. Sinasabi nila na kailangang ipaglaban ng Europa ang kanilang mga manggagawa at huwag hayaang sakupin ng China. Ang bagong pananaw na ito ay kaiba kumpara noon na sabik ang Europa sa pamumuhunan ng China. Inihahanda nito ang Europa sa mas mahigpit na patakaran at lumamig na relasyon na pinalalapan ng United States sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng kontinente. Patuloy na binabatikos ni Pangulong Trump ang China at lalo pang nagpapainit ng sitwasyon. Ang bago niyang patakaran sa kalakalan ay nakatuon sa mga taripa. Layunin niyang taasan ang presyo ng mga produktong Chino sa United States hanggat maaari. Sa ngayon, nagpapataw siya ng 125% taripa sa ilang elektronikong galing China at 50% taripa sa bakal. Pero hindi lang iyon. Nag-aalok din si Trump ng kasunduan sa ibang bansa, kabilang ang Europa. Simple lang ang alok. Kung lilimitahan ninyo ang mga produktong Chino sa inyong merkado, babawasan ng United States ang taripa sa inyong iniluluwas. Kung papayag ang EU na paghigpitan ang pag-angkat ng bakal mula China, maaaring ibaba ng UMAUS ang taripa sa mga kotse o alak mula Europa. Nakakatuksong alok ito dahil abot sa dolyar, 570 bilyon ang taunang halaga ng mga produktong ipinapadala ng Europa sa United States. Mas mainam na access sa pamilihan ng Amerika ay maaaring magdulot ng mas mataas na benta at mas maraming trabaho. Iyan ang plano ni Donald Trump.
lalong ihiwalay ang China sa pandaigdigang entablado at iwan ang Beijing na nag-iisa. Ang hamon ngayon ay hindi lang iisang bansa ang European Union, kundi 27 bansa na may kanya-kanyang prioridad. Halimbawa, ang Alemanya ay nag-aatubiling makipagbanggaan sa China. Mga kumpanyang tulad ng BMW at Mercedes nagbebenta ng isa sa bawat 3 sasakyan sa China. Kung mas mahigpit ang European Union sa mga inaangkat mula China, maaaring pahirapan ng China ang operasyon ng mga kumpanyang Aleman sa bansa bilang ganti. Noong 2024, ang China ang pangalawang pinakamalaking export market ng Alemanya na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 bilyong euro. Masasaktan sila kung mawawala iyon. Pero, hulaan mo kung sino ang numero 1. Tama, ang US. Kaya, nakikita rin ng Alemanya ang halaga sa panukala ng US. Bukas din ang Pransya na pumabor sa US dahil nakikita nito ang lumalaking impluensya ng China bilang banta. Lalo na itong totoo sa mga industriya tulad ng moda at pagkain, na sentro ng ekonomiya ng Pransya. Ang maliliit na bansa sa EU, kumakampi sa US. Itinuturing ng Poland, Lithuania at Czech Republic ang China bilang katunggali hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati rin sa geopolitika. Nag-iingat na sila sa ugnayan ng China at Rusya, lalo na mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Para sa mga bansang iyon, may malaking saysay ang pagkampi sa West. Ito ay paraan para maprotektahan ang kanilang seguridad at ekonomiya. Pero ang pagpapasundo sa lahat ng 27 bansa ng EU ay parang pagpapalakad ng mga pusa. Sa mga pulong ukol sa kalakalan sa Brussels, nagtatalo ang mga lider sa dapat gawin. May ilan na gustong sundan ang US at magpataw ng sarili nilang taripa sa China. Ang ilan ay nais ipagpatuloy ang pag-uusap sa Beijing upang maiwasan ang trade war. Hinahanap ni Valdez Samborovskis, komisyoner ng kalakalan ng EU, ang balanse. Ang mga taripa ni Trump ay nagpapalakas ng presyon sa Europa. Binabago rin nila ang pandaigdigang kalakalan. Naapektuhan din ang Hapon at Timog Korea sa paghihigpit. Noong Abril 2025, bumaba ng 10% ang export ng Timog Korea sa China dahil sa epekto ng mga taripa ng United States na gumugulo sa pandaigdigang supply chain. Ang mga car manufacturer sa China, tulad ng Toyota, ay nag-uulat din ng mas mababang benta sa bansa. Pinapakita nito kung paano nagtutulak ang mga pulisya ni Trump sa pagrestruktura ng mga ugnayang pangkalakalan. Mahirap sa Europa ang pagpili, kumampi sa United States at magalit ang China, or manatiling neutral at harapin ang mas mataas na taripa mula sa Amerika. Kahit anong piliin, humihina ang posisyon ng China at nagsisimula ng makita ng Europa na hindi na ito masyadong kapartner, kundi mas nagiging problema na. Kaya habang nagbabadya ang mga ulap, nakaupo lang ba ang China at walang ginagawa? Habang isinasara ng Europa ang pinto, si Xi Jinping ay lumalabas para maghanap ng mga bagong kaibigan. Noong Abril 2025 bumisita siya sa Vietnam, Malaysia at Cambodia at pumirma ng mahigit 100 kasunduan ukol sa kalakalan, politika at infrastruktura. Hindi lang basta pakikipagkamay ang mga ito. Pinipilit talaga ng China na masiguro ang mga pamilihan para sa kanilang mga produkto, mula electronics hanggang bakal, habang humihigpit ang Europa. Sa Vietnam, lumagda si Xi ng mga kasunduan sa railes ng tren para pabilisin ang kalakalan. Habang nasa Cambodia, sinuportahan niya ang mga kanal at matatalinong lungsod para mas mapalapit sa Beijing. Nakatanggap ang Malaysia ng mga pangakong pondo mula sa China para sa mga daungan at riles. Bahagi ng planong palitan nito ang malaking merkado ng Europa. Ngunit may mga problemang naranasan. Nag-iingat ang mga bansang ito na balansehin ang mga taripa ng United States at mahigpit na kontrol ng China. Ang mapang-akit na hakbang ni Xi ay desperado dahil sa pagtanggi ng Europa ay nagmamadali ang Beijing na pasiglahin ang ekonomiya. Maaaring hindi magtiwala ang mga bagong kaalyado sa pangako ng China dahil sa kabiguan nito sa Europa. Hindi lamang ito tungkol sa mga bagong merkado. Ang mga dating plano ng China sa Europa, tulad ng Belt and Road Initiative nito, ay nabigo at nasira rin. Pag-uusapan natin ito maya-maya. Bukod sa presyur ng taripa, lalo pang pinapalala ng China ang sitwasyon nito. Sinusubukan ng Beijing labanan ang impluensya ng kanluran, ngunit bumabalik lang ito sa kanila. Kabilang sa pinakabagong kahihiyan ng Partido Komunista ng China, ang pagtatangka nilang gumawa ng lihim na galaw sa TikTok upang guluhin ang mga tatak mula sa kanluran. Ngunit lalo lamang lumala ang kanilang sitwasyon sa Europa. Sino ang gumagawa ng dekalidad na aksesorya para sa Chanel, Estée Lauder at L'Oreal? Sinasabi mong ikaw ang supplier ng lahat ng beauty accessories para sa malalaking luxury brand na Lafayette at MAC? Chimera, Bobbi Brown, at pati na rin Rosewood Hotel. Nakaraang linggo, natanggap namin ang order namin, Lois din. Yung suklay, 20,000 piraso, iisang kulay lang.
Narito ang aming painting plate, isa sa aming bodega at ang aming material area. In-order namin dito lahat ng acetate board. Sabihin mo sa akin, ano ito? Para ba itong PVC o acrylic acetate na material? Ang material ay eco-friendly, mas matibay at mas flexible kaysa sa polyvinyl chloride o acrylic na mga materyales. Sila ang pinakamahal na material sa aming mundo. Para dito, halimbawa ito mga 50 RMB bawat isa. Isang piraso 50 RMB. Oo, 50 RMB. Iyan ang presyo nito. Oo. Nakita ng Partido Komunista ng China ang TikTok bilang paraan para hubugin ang kaisipan ng mga tao. Noong 2025 sa gitna ng tumataas na tensyon sa kalakalan sa pagitan ng China at Europa, ginawa ng Partido Komunista ng China ang TikTok bilang sandata. Tinarget nila ang mga kanluraning brand tulad ng Lululemon at Louis Vuitton na maraming tagahanga sa Europa. Layunin nilang palabasin na gumagamit ang mga brand na ito ng murang lakas paggawa at hindi nirerespeto ang mga kultura. Layunin nito na hikayatin ang mga mamimili sa Europa na talikuran ang mga ito at bumili na lang ng mga produktong Chino. Medyo kaduda-duda, di ba? Nagbayad sila ng mga influencer para mag-post ng mga video na bumabatikos sa mga brand na ito at itinulak ng algorithm ng TikTok ang mga video na iyon sa milyon-milyong manonood. Pilit itinago ng Partido Komunista ng China ang kanilang bakas sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, ngunit malinaw pa rin na sila ang nasa likod nito. At dito na nagkagulo, hindi naniwala ang Europa. Ang European Union ay matagal nang binabantayan ang TikTok dahil sa mga issue sa privacy. Nang malaman nila ang tungkol sa kampanya, pinatawan nila ng malaking multa ang TikTok dahil sa pagpapadala ng user data sa China na lumabag sa mga batas sa privacy. Sinimulan nila ang investigasyon kung ginagamit ba ng TikTok ang algorithm nito para magpakalat ng propaganda ng China. Hindi lang ito basta paalala, kundi naging dahilan para makita ng Europa ang China bilang banta sa kanilang seguridad. Akala ng Partido Komunista ng China na kaya nilang kontrolin ang kwento, pero sa halip nagbigay sila ng dahilan sa Europa para masigpitan pa ang kanilang mga hakbang. Bukod pa dyan, hindi naloko ng mga TikTok video ang mga mamimili sa Europa. Maraming tao ang nakakita sa kasinungalingan, lalo na nang i-deny ng Lululemon na ginagamit nila ang mga pabrikang binanggit sa China. Tumanggi rin si Louis Vuitton na may kaugnayan sila sa sinasabi ng mga video. Nagsimula ang mga tao sa mga plataforma tulad ng X na tawagin ang TikTok na kasangkapan ng propaganda ng China. Imbes na maprotektahan ang mga brand, naapektuhan ang kredibilidad ng TikTok dahil sa kampanya. Nagsimulang magtanong ang mga Europeo kung bakit nila ito ginagamit. Nabigo ang Partido Komunista ng China na baliktarin ang mga mamimili laban sa mga kanluraning brand. Sa halip, naging mas tapat pa ang mga tao sa mga kumpanyang iyon. Hindi lang sa social media nagtapos ang gulong ito, naapektuhan din ang bulsa ng China. Binabawasan ng Europa ang paggastos sa mga produktong Chino dahil sa mga isyong pangkalakalan. At lalo pang binibilis ito dahil sa insidenteng TikTok stunt. Nagsimulan ng ilipat ng malalaking kumpanyang Europeo ang kanilang mga pabrika sa Timog Silangang Asya at Silangang Europa, maliban sa China. Ang pagtatangka ng Partido Komunista ng China na saktan ang mga kumpanya mula sa kanluran ay nagresulta sa pagsasaktan ng sarili nilang mga negosyo na ayaw talaga nila. Ang kampanyang ito sa TikTok ng Partido Komunista ng China ay naging malaking pagkakamali sa huli. Iniisip nila na maluloko ang Europa, ngunit lalo lang nila ipinamalas na para silang mga siga na pilit kinokontrol ang pag-iisip ng tao. Nawalan sila ng tiwala, pera, at impluensya. Ngayon, mas nagkakaisa ang Europa sa pagtutol sa China. Lalong pinatibay ng palpak na gimik ang pagtutol. Klasikong halimbawa ng planong bumaliktad. Para sa China, isa itong aral na di basta malilimutan. Ngunit hindi lang palpak na paninira sa social media ang nagdudulot ng problema. Nabigo ang malaking plano ng China na makuha ang Europa gamit ang Belt and Road Initiative, tulad ng ipinakita sa kwento ng Italia. Noong 2013, inilunsad ng China ang Belt and Road Initiative. Isang napakalaking plano ito na gumastos ng bilyon-bilyon para magtayo ng infrastruktura sa Asya, Afrika at Europa. Ang alok nila ay simple lang. Pupundohan ng China ang mga bagong infrastruktura para palawakin ang kalakalan. Panalo para sa lahat. Pero para sa China, layunin nitong kontrolin ang mga bansa, palawakin ang impluensya, at bahain ng kanilang mga produkto ang mga merkado. Naging pangunahing target ang Europa dahil sa mga mayayamang mamimili at mahalagang daungan. Sa simula, mukhang gumagana dahil bumuhos ang pera ng China sa Gresya at Serbia. Ngunit hindi na ito sinusuportahan ng Europa at ipinakita ng pagtanggi ng Italia ang kalkulasyong pagkakamali ng China. Naging usap-usapan ang Italia noong 2000 at 19 nang sumali ito sa inisyatibo ng China bilang nag-iisang pangunahing kanluraning ekonomiya.
Nakita ng Italia ang pera ng China bilang solusyon sa kanilang mga problema sa ekonomiya noon. Ipinangako ng kasunduan ang pagpapaganda ng mga daungan tulad ng Genoa at Trieste na magpapalakas sa Italia bilang sentro ng kalakalan para sa mga produkto ng China. Dumating sa Roma ang Pangulo ng China, si Xi Jinping, para pumirma ng mga dokumento at ipagmalaki ang malalaking tagumpay. Mukhang isang malaking tagumpay ito para sa Beijing, patunay na kaya ng kanilang plano na akitin kahit ang mga nagdududang bansa sa kanluran. Noong huling bahagi ng 2023, umatras ang Italia sa kasunduan sa China dahil naging patibong pala ang mga pangako nito. Hindi nakamit ng Italia ang inaasahang mga benepisyo. Sa halip na mapalago ang pag-export ng mga produkto ng Italia, nagdulot ang kasunduan ng pagbaha ng mga produktong Chino na nakasama sa mga lokal na negosyo. Lumaki ang trade deficit ng Italia sa China at naghihintay ang mga pantalan ng mga proyektong hindi nagsimula. Nagbabalak sanang magtayo ang mga kumpanyang Chino, ngunit naubusan ng pondo o nahirapan sa burokrasya. Nadama ng mga Italiano na niloko sila. Tila ibinenta sa kanila ang isang pangarap na makina na nakinabang lamang sa China. Tinawag ni punong ministro Giorgia Meloni na isang seryosong pagkakamali ito. At sinabi niyang puro walang laman na pangako lang ang nakuha ng Italia. Ang gobyerno ng Italia sa pakikinig sa mga sawang botante ay umatras para protektahan ang trabaho at dangal ng mga Italiano. Ang pag-alis nila ay hindi lang dahil sa mga palpak na kasunduan. Ito ay panawagan para magising ang Europa. Ang Hungary at Portugal ay pumirma rin, umaasang makakuha ng pera mula sa China para ayusin ang ekonomiya. Pero naranasan din nila ang parehong mga problema. Mga proyektong hindi natuloy, lumalaking utang at mga pangamba tungkol sa tunay na motibo ng China. Ang tren ng Hungary papuntang Serbia na pinondohan ng China ay naging palugi dahil mas malaki ang nagastos kaysa sa inaasahan. Sa Europa, nakita ng mga leader na ang inisyatiba ay paraan ng China para itulak ang kanilang mga produkto at magkaroon ng kontrol. Hindi tunay na pakikipagpartner. Malaking dagok ito para sa China. Ang pagkawalan ng Italia, isang mahalagang kanluraning bansa, ay nahihirapan ibenta ng Beijing ang kanilang inisyatiba bilang pandaigdigang tagumpay. Senyales ito natapos na ang Europa sa pagtitiwala sa mga pangako ng China. Sa halip na magkaroon ng impluwensya, naiwan ng China na may reputasyon ng pag-overpromise at under-deliver. Ang hakbang ng Italia ay akma sa mas malaking plano ng Europa na protektahan ang kanilang mga merkado at harapin ang mga ekonomikong laro ng Beijing. Para sa China, isa na namang bitak ito sa pangarap nitong mangibabaw sa pandaigdigang kalakalan. At malinaw na ipinapakita ng Europa na hindi sila nakikiayon. Pinipigilan din ng Europa ang mga teknolohikal na proyekto ng China, kagaya ng mga kumpanyang tulad ng Huawei, hindi lamang ang kalakalan o mga pumalyang proyekto. Nagdudulot din ng ingay ang China sa larangan ng teknolohiya sa negatibong paraan. Ang mga higanteng teknolohikal ng China tulad ng Huawei at Xiaomi ay malaki ang presensya sa Europa kung saan ang Huawei lang ay may 20% bahagi sa merkado ng telecom equipment ng European Union noong 2024. Lumalaki ang mga alalahanin sa seguridad sa Europa. Nag-aalala ang mga pamahalaan na magamit ang teknolohiyang Chino para manmanan o guluhin ang mahahalagang sistema. Lumakas ang mga takot sa Huawei. Noong 2025, nire-review ng Alemanya at Pransya ang papel nito sa kanilang 5G networks at may mga panawagan na ipagbawal ito. Ito'y matapos ang mga ulat na ang mga kumpanyang teknolohiyang Chino ay nagbabahagi ng datos sa Beijing na nagdulot ng pangamba sa mga batas sa privacy ng Europa. Ang tugon ng China ay hindi nakakatulong sa mga alalahanin at sa halip ay pinapalakas pa nito ang kanilang posisyon sa issue. Inakusahan nito ang Europa na hindi patas na pinupuntirya ang mga kumpanya nito at nagbanta ng limitasyon sa mga kumpanyang Europeo sa merkado ng China. Noong unang bahagi ng 2025, nagpahiwatig ang China ng mas mahigpit na patakaran para sa mga European car manufacturer tulad ng Volkswagen. Delikado ito para sa Volkswagen dahil 40% ng kanilang pandaigdigang benta ay nagmumula sa China. Ang ganitong uri ng pagganti ay nagdudulot ng pag-aalinlangan sa mga leader ng Europa sa pagtitiwala sa China. Kung handa ang Beijing na parusahan ang Europa upang protektahan ang sariling interes nito, anong klaseng partner yon? Lumalabas na ang sagot, hindi ito ang uri ng partner na pwedeng asahan ng Europa. Isa pang larangan kung saan talaga namang nadadapa ang China ay sa paraan nito sa pagtugon sa mga layunin ng Europa para sa berdeng enerhiya. Dahil sa pagkakamali sa kalkulasyon ng potensyal na merkado ng China, nagtulak ito sa Europa na kumilos. Kita mo, todo ang Europa sa paglaban sa pagbabago ng klima, may mga plano silang bawasan ang carbon emissions ng 55% pagsapit ng 2030. Nangangahulugan ito ng pagtatayo ng maraming solar panel, wind turbine, at electric vehicle. Nakita ng China ang pagkakataong ito para mangibabaw. Sila na ang gumagawa ng 85% ng mga solar panel at 60% ng mga bahagi ng wind turbine sa buong mundo. Noong 2024, ang mga kumpanyang Chino tulad ng Jinko Solar at Dongyi
ay nagpadala ng 10 bilyong halaga ng kagamitan sa solar papuntang Europa. Ang hakbang na ito ay nagbaba ng presyo ng mga lokal na producer ng 30%. Panalo ito para sa China, pero naging problema na rin. Ayaw ng Europa na palitan ang isang uri ng pagdepende, gaya ng gas mula Russia, ng isa pa, na teknolohiyang berde mula China, at gaya ng inaasahan. Napaisip ang EU dito. Noong Mayo 2025, nagmungkahi ito ng 25% taripa sa mga solar panel mula China at 20% taripa sa mga bahagi ng wind turbine. Ang mga buwis na ito ay ginawa para bigyan ng pagkakataon ang mga kumpanyang Europeo, tulad ng Siemens Gamesa ng Alemanya, na makalaban. Kung wala ang mga ito, maaaring bumagsak ang industriya ng berdeng enerhiya ng Europa bago pa man ito magsimula. Isang pabrika ng solar sa Espanya ang nagsara noong 2024 dahil hindi nito kayang makikipagkompetensya sa presyo ng China. Nangangahulugan ito ng 300 trabahong nawala at pagkabigo sa mga plano ng Europa para sa klima. Hindi lang pera ang pinag-uusapan sa mga taripa ng European Union. Ito ay tungkol sa pagtiyak na kayang buuin ng Europa ang kinabukasan nito nang hindi umaasa sa China. Ang reaksyon ng China ay lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Sa halip na makipag-usap, nagbabanta ang Beijing na lilimitahan ang pag-access ng Europa sa mga bihirang mineral. Mahalaga ang mga mineral na ito sa paggawa ng baterya at turbina. Kontrolado ng China ang 70% ng global na supply ng mga minerales, kaya ito ay malaking banta. Noong unang bahagi ng 2025, binawasan ng China ng 10% ang pag-export ng rare earths sa Europa para gamitin sa sarili nilang mga industriya. Nagkaroon ng hindi magandang epekto ang hakbang na ito. Naglalaan na ang Europa ng o 2 bilyon para paunlarin ang sariling supply ng mineral. Nagpapaunlad ito ng mga minahan ng lithium sa Portugal at mga programa ng pagre-recycle sa Sweden. Nakikipag-usap din ito sa Canada at Australia para makakuha ng mga mineral sa ibang lugar. Ang mahigpit na taktika ng China ay nagtutulak sa Europa na humanap ng ibang katuwang, isang trend na di kayang tiisin ng Beijing. Dagdag pa rito, hinihigpitan ng Europa ang mga regulasyon sa pamumuhunan ng China. Noon, madali para sa mga kumpanyang Chino na mamuhunan sa mga negosyo sa Europa ng halos walang hadlang. Ngayon, hindi na ganoon kadali. Noong 2025, pinatibay ng European Union ang proseso ng pagsusuri sa pamumuhunan, kung saan sinusuri kung nagdudulot ng panganib sa seguridad ang mga dayuhang mamimili. Napigilan na nito ang ilang kasunduan ng mga Chino. Halimbawa, pinigilan ng Alemanya ang pagbenta ng Elmos, isang gumagawa ng chip sa Dortmund, sa isang kumpanyang Chino. Ipinunto ng mga opisyal na ang pagbili ay maglalagay sa panganib ng kaayusan at seguridad ng publiko sa Alemanya. Isa pang nablak na kasunduan ay kinasasangkutan ng ERS Electronic, isang Bavarian semiconductor company na dalubhasa sa thermal wafer testing. Pinigilan ng Alemanya ang pangalawang pagbili ng mga Chino nang hindi ibinubunyag ang detalye. Malinaw na hindi papayag ang Europa na angkinin ng China ang kanilang mahahalagang industriya. Isa pang malaking hakbang ay ang mas malapit na ugnayan sa United States, ang kasunduan sa taripa ni Trump na nagbibigay ng mas mababang taripa sa United States sa mga bansang lumalaban sa mga produktong galing China ay nagkakaroon ng suporta. Noong Abril 2025, sinimulan ng European Union at United States ang pag-uusap para sa bagong kasunduan sa kalakalan upang mabawasan ang pagdepende sa China. Kasama rito ang mga pinagsamang proyekto sa semiconductors, kung saan kontrolado ng China ang 60% ng supply chain. Nagtutulungan ang United States at European Union para makabuo ng sariling supply chain ng hindi kasama ang China para sa Europa. Ito ay paraan para mapanatili ang balanse sa kalakalan ng hindi lubusang naakit sa impluwensya ni Trump. Praktikal ngunit masamang balita para sa Beijing ang mga pagbabagong ito na binabago ang posisyon ng China sa mundo. Dahil umatras ang Europa, nawalan ang China ng access sa merkadong bumibili ng 600 bibilyon ng produkto nila taon-taon. Hindi lang ito usapin ng mga numero, isa ring pagbabago sa geopolitika. Bumagal ang ekonomiya ng China sa 4.5% na paglago noong 2000 at 24 mas mababa sa dating antas. Ang pagkawala ng tiwala ng Europa ay nagpapahirap sa China na mapanatiling tumatakbo ang mga pabrika nito at mabigyan ng trabaho ang mga tao nito. Samantala, naghahanap ang Europa ng mga bagong katuwang tulad ng India at Timog Silangang Asya upang punan ang kakulangan. Ang India ay lumagda ng trade deal kasama ang European Union noong 2000 at 25 na nangakong magsusupply ng electronics at tela sa abot-kayang presyo. Pinapakita nito na umuunlad ang Europa habang naiiwanan ang China. Malaki ang implikasyon nito sa China, hindi lang sa kalakalan. Ang impluwensya ng Beijing sa buong mundo ay nakasalalay sa pagiging tapat na katuwang.
Ngunit dahil sa pagtalikod ng Europa, unti-unting nasisira ang imahe nito. Nagsisilbing babala ito sa ibang bansa na suriin muli ang kanilang relasyon sa China. Tulad ng Europa, tutol na rin ang Australia sa mga pamumuhunan ng China dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Kahit sa Afrika, kung saan gumastos ang China ng bilyon-bilyon para sa mga infrastruktura, may mga bansa na nagdududa kung sulit ang utang na iyon. Unti-unting nawawala ang pangarap ng China na mangguna sa pandaigdigang ekonomiya. At ang pagtanggi ng Europa ay isa sa mga pangunahing dahilan nito. Saan na nga ba tayo ngayon? Ang pagtalikod ng Europa sa China ay kwento ng mataas na pag-asa na nauwi sa kabiguan. Nagsimula ito sa malalaking plano ng China na makuha ang loob ng European Union nang magkakitaan sila ng pagkakataong kumita ng magkasama. Pero ang pagbaha ng murang produkto mula sa China, ang mga pagkakamali nito sa kultura, at ang agresibo nitong mga taktika ay nagbago ng pananaw. Nag-aalala sa trabaho, industriya at seguridad. Ngayon ay lumalaban na. Bahagi ng pagbabago ang mga taripa, patakaran sa pamumuhunan, at bagong alyansa sa United States, totoo ang mga epekto nito sa China. Mas mahina ang ekonomiya, kaunting kaibigan, at mahirap na landas sa hinaharap, hindi lang sa Europa at China, kundi sa buong mundo. Ang kalakalan ang koneksyon ng mga bansa. Kapag nagbago ang direksyon ng isang malaking manlalaro tulad ng EU, apektado ang lahat. Malaki ang nagiging kapalit ng mga pagkakamali ng China, at ang tugon ng Europa ay nagtatakda ng bagong tono para sa pandaigdigang kalakalan. Ang madaling kasunduan at bukas na pamilihan ay unti-unting napalitan ng pag-iingat at kompetisyon. Para sa Beijing, malinaw ang aral. Hindi dapat gumamit ng pananakot para umangat. Matatag ang Europa at natututuhan ito ng China ng mahirap.